Magandang araw sa inyong lahat. Bago ang lahat ay manatiling nakatayo para sa ating pangbungad na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bago maupo ang bawat isa, ay mayroon bang liban ngayong araw? Kung ganon, ay tingnan muna ang kapaligiran at kung may makikitang kalat ay itapon sa basurahan. Maaari na kayong magsiupo. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong araw ay magkakaroon tayo ng isang laro sa kung saan ito ay tatawakin nating kulay mo, hula ko, sa kung saan kulayan ang mga bagay na katumbas ng bilang ng mga sumusunod. Iguhit at kulayan sa sagutang papel gamit ang mga krayola na aking ipinadala kahapon sa inyo. Maaari niyo na itong kopyahin sa inyong mga papel at mamaya ay titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon, ay tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang na 150, makikita ninyo na ang may kulay ay ang puso na may 100 at ang puso na may 50. Sino ang nakatama doon? Mahusay, bigyan natin sila ng 3 palakpak. Para sa ikalawang bilang, para sa number 75, makikita ninyo na ang mga araw na may kulay ay ang 7-10. Bilangin natin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, at ang numerong 5 para 75. At para sa ikatlong bilang ay ang number na 253. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. 100, 200, 50, at 1, 2, 3. Para 253. Sino ang nakatama dito? Mahusay, bigyan bawat isa ng 3 palakpak. Ngayon ay may papakita ako sa inyong litrato. Ano ang nakakita ninyo sa larawan? Mahusay, ito ay larawan ng isang mansanas. Sino-sino dito ang kumakain ng mansanas? Mahusay. Dapat kumain ng mansanas dahil ito ay masustansya. Ngayon ako ay mayroong kwento. At ang aking kwento ngayong araw ay ang mansanas ni Aling Shane. Handa na ba ang lahat na makinig sa ating kwento? Kung ganon, ay umupo ng maayos at makinig ng mabuti sa ating kwento. Si Aling Shane ay isang tindera sa palengke. At ang kanyang tinda ay mansanas. Ano nga muli ang tinda ni Aling Shane? Mahusay, ang tinda ni Aling Shane ay mansanas. May bumili sa kanya ng 500 na kahon ng mansanas noong umaga. Ilang daan ng mansanas nga muli ang binili kay Aling Shane? Mahusay, 500 ng kahon ng mansanas. Nang sumapit naman ng tanghali, may bumili sa kanya ng 7-10 na mansanas. Ilan nga muling 10 ng mansanas ang binili sa kanya? Mahusay, 7-10 na mansanas. At bago magsara si Aling Shane ng kanyang tindahan, may pumakyaw ng natitirang 3 isahan na mansanas.
Ilan nga muli ang isahang mansanas na pinakyaw kay Aling Shane? Mahusay, 3 isahang mansanas. Naunawaan ninyo ba ang kwento? Kung ganon, ito ay may kaugnayan sa ating aralin. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbibilang at pagpapangkat ng mga bagay na isahan, sampuan, at daanan at kilalanin ang place value. Tatandaan na kapag sinabi nating isahan, ay ang mga numero lamang gaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Ang tawag sa kanila ay isahan o ones. Kapag tens o sampuan, ito naman ang mga numero o dalawang numero gaya ng 10, 20, 30, 40, 50 hanggang 90. Ang tawag sa kanila ay sampuan o tens. At kapag sinabing daanan o hundreds naman, ang mga bilang simula 100 hanggang 900. Ang tawag sa kanila ay daanan o hundreds. Ngayon, kilalanin ninyo naman ang tinatawag nating place value chart. Halimbawa na lamang dito para sa numero na 573. Ang 5 dito sa 573 ay nakalagay siya sa sandaanan o hundreds dahil siya ay tumatayo bilang 500. Para naman sa 7 ay nakikita niyo siya sa sampuan o tens dahil tumatayo siya para sa sampuan o matatawag natin siya ang 7 na 70. At para sa 3 ay isahan lamang siya. Kaya kapag pinagsama-sama silang lahat, babasahin natin siya bilang 573. Naunawaan ninyo ba? Kung ganon, ay tingnan nga natin kung talagang naunawaan ninyo. Ito ang inyong gawain para ngayong araw. Alamin ang mga bilang at igrupo sa daanan o hundreds, sampuan o tens, isahan o ones, sagutan sa sagutang papel. Tapos na ba ang lahat? Kung ganon ay makapagpalitan sa inyong mga katabi at tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, 471. Ang 4 ay nabibilang sa daanan, ang 7 ay sa sampuan, at ang 1 ay isahan. Sino ang tama dito? Mahusay. Para sa ikalawang bilang, 529. Ang 5 ay para sa daanan, ang 2 ay para sa sampuan, at ang 9 ay para sa isahan. Para sa ikatlong bilang, 873. Ang 8, daanan, 7, sampuan, at 3 ay isahan. Para sa 129, 1, daanan, 2, sampuan, at 9 ay isahan. At para sa panghuling bilang, 3, daanan, 4, sampuan, at 6 ay isahan. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Mahusay, lahat kayo nakakuha ng 5 puntos. Bigyan ng 5 palakpak ang bawat isa. Bago tayo dumako sa inyong pagtataya, ano nga muli ang tinatawag nating ones, tens, at hundreds? Kapag sinabi nating ones, mahusay. Ito ay ang mga numero 1, 2, 3 hanggang 9. Kapag naman sinabi nating sampuan, magaling. Ito ay ang mga numerong 10, 20, 30 hanggang 90. Tatandaan ha, na kapag sinabi nating sampuan o tens, ito ay yung mga dalawahang numero. At kapag sinabi naman nating hundreds, ito ang mga numerong 100 hanggang 900, yung mga tatlong numero. Para sa inyong pagtataya, kumuha ng isang buong papel at kopyahin ito. Ilagay sa place value chart ang mga sumusunod na mga numero. Place value chart, halimbawa na lamang ay 974. Makikita na nakalagay ang 9 sa sandaanan o hundreds. Tumatayo o bababa sa bilang 900.
7 para sa tens o sampuan, nababasahin nating 70. At para sa isahan o ones ay ang numerong 4. At para sa inyong takdang aralin ay kuhanin ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang nasa telebisyon. Ibigay ang place value ng bilang na may salungguhit. Para sa unang bilang, ang may salungguhit sa numerong 352 ay ang 5. Number 2, 100. Ang may salungguhit ay ang 1. Number 3, 964. Ang may salungguhit ay ang numerong 4. Number 4, 753. Ang may salungguhit ay ang numerong 3. At para sa number 5 ay 264 at ang may makikita natin na ang may salungguhit ay ang numerong 2. Yan na ba ang kopyahin? Kung ganon ay tumayo na ang lahat at ayusin ang mga gamit bago umalis sa ating klase. Okay? Paalam mga bata!